Magandang araw. Ang ating topic po ngayon ay ah, Catholics on Fire, Burn Yourself to Christ. So, ito po ay ang mga ilang bagay na upang mapalapit pa tayo lalo sa Panginoon. Ang unang-unang po syempre ay ang Holy Mass. So, alam niyo naman po yun na ang pag-attend natin ng Holy Mass kada linggo at ang pagliban ng Holy Mass pag Sunday ay isang mortal sin. Pero, kung meron namang dahilan na upang hindi ka maka-attend, malaki naman ang pang-unawa ng Panginoon doon. So, kung hindi ka maka-attend ng Holy Mass sa church, pwede mo namang gawin online. Tapos, mag-ano ka lang, yung spiritual communion. Ayun. So, kaya wala tayong dahilan ngayon para hindi maka-attend ng Mass, di ba? Yun. Tapos, ang recommended, para lalong mag-burn, kasi ang topic natin, di ba? Burn yourself to Christ. So, para mag-burn tayo, parang ano kasi yan, di ba? Di ba yung sa kwento ni Jose Rizal, yung lumapit sa ilawan, yung alitap-tap, lumapit sa ilawan, nasunog siya. Ngayon, tayo naman, lalapit tayo sa ilawan upang masunog, upang mag-burn. Ayun, at ang ating ilawan ay ating Panginoong Hesukristo. So, kailangan natin mag-burn kasi hindi pwedeng malimgam-gam o nainit o kasi ang sabi dito ito sa pahayag sa pahayag 3:15 to 16, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita. So, kailangan mainit tayo, ayaw ng Panginoon ng maligam-gam. So, kailangan nyong mag-burn. So, yun nga, diba? Ang natin ay ang Sunday Holy Mass at saka on Holiday of Obligation. Ngayon, ang recommended ay everyday na Holy Mass, syempre para ma-burn, diba? Mapalapit sa Panginoon. Tapos pag ka na, puon ko, nandito na ako, si San Isidro, ang sasabihin niya lang, Panginoon ko, nandito na ako. Tapos siya, ilang minutes, tapos Panginoon ko, aalis na ako. Ganon. Kailangan yung magpakilala kay Christ. Kailangan yung ang sarili nyo na andyan ka palagi para kilala ka niya. Pagdating ng sa huling panahon, ay diba, acquaintance, hello, diba? Hello, andito ako, andyan ka pala. Parang ganon. So, kailangan nyo makipag-acquaintance kay Jesus para kilala ka niya. Kung pupunta ka lang doon, magdadasal, tahingi po ng ganito, ng ganoon. Sino ka, diba? Kilala ba kita? Ganon. So, iba yung, kaya nga yung iba, dadaan sa saints, para yung, ang saints, ang
Di ba malapit sa Panginoon, sila ang nakakakilala sa Panginoon, sila ang maglalapit sa iyo. Ngayon, ito naman, ilalapit naman natin ngayon ang ating sarili sa Panginoon. Because we are called to be saints. Diba? So, yun nga. So, dito tayo. Everyday Holy Mass. Ngayon, syempre meron namang abala, di ba, may trabaho. Yung iba naman, hindi na makakadampa ng simbahan. So, may cellphone naman, di ba? Ay, lagi nasa bulsa lang ang cellphone. So, nasa bulsa, nasa bag. Lagi ka namang may load. O ano pang makakadlang? Online mass. Everyday online mass. Huwag lang ang Sunday. Kasi ang Sunday ay yun ang araw na magre-report tayo face to face. Di ba ganun din? Online na trabaho, may araw na magre-report ka ng mga projects mo face to face. So ganun din. So, pwede Monday to Saturday, online mass, tapos pag Sunday, syempre personal, 'di ba? Ayun. Tapos, number 1 'yan number 1. Ang number 2 ay ang Blessed Sacrament. So, pagkatapos ng Holy Mass, tapos na ba, 'di ba? Syempre hindi pa. Blessed Sacrament. So, doon sa church, 'di ba minsan naman hindi makapag-stay kasi kasama ang family, may mga bata. So, kailangan ng umuwi agad. So, hindi rin makakaano sa Blessed Sacrament. Hindi rin makakapag-stay, di ba? Yun uli. Anong ginagawa ng cellphone, di ba? Pag-uwi, tulog na ang mga bata. Blessed Sacrament. Online. Di ba? Kasi, ayan na si Jesus. Parang syempre, alam mo, malayo ang simbahan. Hindi ka makapagdasal. Pagdasal sa Blessed Sacrament doon. Parang din yan yung, di ba? Parang yung magulang mo rin na syempre hindi ka makadalaw ng personal. So, tawagan mo. Di ba? Online. Kaya andyan ang ang cellphone. So, syempre sa kalooban din gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makausap. Alam niyo ba na ang tanging kaligayahan ng ating Panginoong Jesus ay ang may dumalaw sa Kanya sa Blessed Sacrament. Yun, hanapin nyo lang Eucharistic Adoration. Yun, andoon na siya. So, syempre, kung yung paggalang sa na personal, ganoon din ang paggalang na gagawin mo sa sa Blessed Sacrament sa online. Hindi pwedeng dadaan-daan diyan. Hindi pwedeng iwanan mo at syempre, 'di ba? So hindi pwede i-on mo tapos nagluluto ka pala. Hindi pwede. So, kailangan may time ka kahit 15 minutes na ibibigay talaga para sa kanya. Yun ang pinaka kaligayahan niya. Parang yung magulang din natin, 'di ba? Na syempre ang kaligayahan ni madalaw. Hindi patawagan man lang, 'di ba? So, ayun. Tapos, alam niyo ba uli na, hindi ba ganyan?
harap mo na si Jesus. Sabi yung, Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Alam niyo ba na sa Kanya, basta wala ka lang mortal sin, ay sapat na. Ayun. Or ano pala, reminder kasi itong topic na to, sa mga practicing Catholics na kailangan baptize. Diba? Kasi magbe-burn na tayo. Kailangan baptize. Tapos, yung walang mortal sin. Tsaka yung seven sins. Diba? Yung mga gluttony, yun. Basta check yourself. Diba? Kumplisa agad. Tapos, act of contrition every day. Kasi tayo yung kasalanan. Kailangan tayo, para mapanatili natin malinis ang ating sarili para sa ating Panginoon. Para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Ayun. So, ito yung mga practicing Catholics na So, kailangan, burn. Ayun. So, nandito na tayo sa number 2, diba? Blessed Sacrament. Yun. Ang maging malinis lang tayo sa harapan ng Panginoon ay mabisa ng ating panalangin. Pwede natin ipanalangin, diba? Bukod sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. At pwede mo nang ipanalangin ang buong mundo. Ayun. Tapos, ang number 3 na tips ay consecration to Mary. Or pwedeng consecration to Jesus and Mary. Consecration to the Sacred Heart. Yun. Ngayon, ang consecration, yun yung ibibigay mo ang iyong sarili. Kaya naman consecration to Mary kasi to Jesus through Mary, di ba? Yung kaya ay alam naman natin na mahal ng Panginoon na ating mahal na ina. So, consecration to Mary, consecration to Jesus and Mary, consecration to the Sacred Heart, consecration to the Immaculate Heart. Yun. So, bakit kailangan ng consecration? Kasi yun yung ibinibigay mo ang sarili mo, ipinagkakatiwala mo ang iyong sarili sa ating Panginoon na parang ikaw na ang bahala, parang ganon. So, kailangan ito ang magiging paraan upang maka-unite tayo. Unite tayo sa ating Panginoong Jesus. Unity of mind, of heart, diba? Kailangan syempre, gano'n naman, diba? Kahit ang friends mo, united kayo sa magnunod kayo sine, parehas kayo ng gustong panoorin, diba? Compatible kayo. Yun. So, ito naman ang magiging paraan upang maging unite ka kay Christ. At pag consecrated ka sa Kanya, ay syempre, madali ka niyang makausap, madali kang nagtanong, madali ka siyang sasagot sa'yo, na gano'n. So, naibibigay mo yung buong sarili at ka niya, dispatch kung ano yung gusto niyang gawin mo, gano'n. Kung ano gusto niya na gawin mo. Ganon. So, unity. Di ba meron ding yung unity prayer. Di ba? Yun, let us walk where you walk. Ganon. Yung kalimutan ko. Basta mayroong unity prayer. Yun. Tapos, ang susunod ay ang number 3, number 4, ang devotional prayers. So, ayun yung mga, diba, rosary sa gabi, with the family. Dati, nagro-rosary ako.
Nauubos ko pa yung apat na mysteries. Ano, 'di ba? Mystery of sorrowful, joyful, glorious light. Ubos ko pa yon sa paghapon. Pero ang rosary pala with family, isang rosary lang ay sapat na. Kasi madami na kayong nag-rosary eh. 'Di ba? Ganon kung times na, halimbawa, apat kayo na nag-rosary, so times 4 na yun agad. Isang rosary lang yun. Yun ang ano ng rosary with the family. Mas malakas ang force. Times ano agad, di ba? Times. Ayun. Rosary with the family. Tapos, yun yung mga devotional prayers natin. Divine Mercy. Yun, alam niyo man, Divine Mercy every day. Tapos, ang most effective din ay ang sa Holy Wound. So, sa ibang araw, itatopic ko naman ang devotion prayers para sa Holy Wounds. Yun. So, ang ano mo natin ngayon ay rosary at ang yun nga, Divine Mercy. Tapos, syempre, yung mga Angel of God, St. Michael Prayer, Act of Contrition. So, ang dami ba? Kasi nga, nagbo-burn nga tayo eh. Siyempre, pag nagbo-burn ka, exercise ka ng mas maraming oras, di ba? Para ma-burn. So, kailangan mong ma-burn. So, kung pagka-uwi ng galing simbahan, tas tulog na, paano pa? Paano ka mag-burn nun, di ba? So, yun, devotional prayers. Yun, tapos pagkagising pa lang, magdadasal na. Dahil, yung isang, diba, yung sabi nga doon sa sign of the cross, isang sign of the cross, pag naumpisahan nyo na sa umaga, may bless na nun ang maghapon nyo. So, dagdagan nyo man sign of the cross, syempre, yung parang mga morning prayers, ganun. So, tapos next, excuse me, next ay ang Holy Scriptures. Yan yung mga sa Bible, di ba? So, kaya nga kung nakapag-Holy Mass ka na, kompleto na. Bawa sa morning, nakapag-Holy Mass ka na, so na yun, yung para sa maghapon mo. May Holy Eucharist ka pa, di ba? So, yun. Yun ang advantage pag Holy Mass. Pero, kung hindi ka naman nakakapag-Holy Mass, anuhin mo yung Gospel of the Day. Babasahin mo yung mga readings nasa internet naman o kaya sa YouTube may mga Bible readings for the day para united ka pa rin sa church. Alam mo kung ano yung readings, kung ano yung mga messages, gano'n. So, ang next ay ang 5, 6. Ang 6 naman ay ang Life of Saints. Syempre, nagbo-burn tayo, di ba? We are called to be saints. So, kukuha tayo ng model natin. Ano bang Kasi dahil sa baptism, meron na tayong supernatural life. Wow! Diba? So, kailangan mo na ngayon magbasa ng Life of Saints. Ano bang nangyari sa kanila? Para tumibay din ang iyong faith sa God. Na ito, kayang gawin ito ng saints. Yung mga, diba? May mga lumulutan. Pwede ring mangyari sa iyo yun.
dahil sa prayer. So, sa unity prayer na yon, yung sa atin, meditative prayer, tapos sa mga saints, unity, naabot na nila ang unity prayer. Pwede yun. Kaya, kailangan magsumikap, mag-burn. Kasi di ba, halimbawa, halimbawa, may sanctifying grace ka, nakapasok ka sa party ni Jesus, di ba? Tapos, andun ka sa pintuan. Tapos, ayan na si Jesus, dumating na. Kontento ka ba na, na natatanaw mo lang siya? Siyempre, hindi, lalapit ka. So, kailangan mong lumapit. Kailangan mong magpakilala sa kanya. Ganon din yun. Para, pag, halimbawa, kilala ka na niya, uy, aakbayan ka niya. Diba? O, ito yun, diba, sabi nga sa Bible, nagutom ako at pinakain mo ako, hubad ako, at pinaramtan mo ako. Diba? So, yun, para naging acquaintance mo si Jesus. So, kailangan magpakilala ka at makilala ka niya sa iyong mga gawa. So, ayun. So, ayun na nga. Life of Saints. Tapos, yun. May mga mystics din. May mga mystics na approve ng simbahan. So, ang babasahin nyo, mystics na approve ng simbahan. Hindi yung nangahula-hula lang. Divination yon, kasalanan yon. So, kailangan mga life of saints, mga messages galing sa saints, mga may mga prayers din, mga galing sa saints, mga tinuro sa kanila. Yon. So, sa pagbabasa nyo ng life of saints, marami kayong matututunan na matututunan na tungkol sa life nila, sa pananampalataya, sa buhay, at yung mga prayers, at yung mga messages. Ayun. So, ang next doon, ang pang-8, pagka-uwi ng misa, syempre ay ang proper disposition of morality. Baka pag-uwi naman, panay ka pa rin ang mumura, diba? O, tama ba yun? Pag-uwi, yung mga, yung, basta yung mga gawain, nandun ka pala, marites ka pala. So, kailangan mo ng proper disposition of morality. Yung buhay mo, kailangan nasa ayos. Siyempre, kasi magkakasala ka kaagad nun. So, iiwasan ang mortal sin, pati ang venial sin hanggat maaari. So, pero ang venial sin, napapatawad naman sa act of contrition at saka dun sa mass, diba? Sa Holy Mass. Yun. Proper disposition of morality. Yun nga, diba? At saka, yun sa mga naglilingkod naman sa simbahan. So, syempre, sabihin nyo, wala na kayong time na halimbawa, sa pamilya nyo. Kailangan may time kayo sa pamilya nyo kasi, halimbawa, magsaing, magluto, kung ano yung mga kailangan gawin. Kasi, yun ang unang-unang ibinigay na trabaho sa atin ng Panginoon. So, kailangan, yun ang kaligayahan niya, magawa mo yung mga trabahong iniatas sa iyo sa simpleng bagay, diba? Simpleng gawain. Siyempre, anak mo, baka nasa simbahan ka, ang anak mo pala walang pagkain, diba? So, kailangan lahat nasa ayos. Kung maglilingkod ka sa simbahan, kailangan yung oras na hindi sa pamilya mo, at saka yung iiwanan mo ay maayos. Tapos mo rin na makakabalik ka
sa oras ng mga gawain mo pa rin. So, ang uunahin ang pamilya. Ayun. Yun. Tapos, ang pang-siyam ay ang charity. Yun. Kasi syempre, love God above all and love your neighbors. Kasi 'di ba ginawa na lang dalawa ni Jesus yung ano, yung Ten Commandments, 'di ba? Love God and love your neighbors. So, andun pa rin yung pagtulong mo sa kapwa mo, yung pagmamahal, 'di ba? Na yung alam mo, pigilin mo ng mga simpleng bagay na kung ano yung meron ka. Diba? Yung charity, almsgiving, halimbawa mga damit mo nang hindi ginagamit, matagal na nasa cabinet, so ipamigay mo na. Ngayon, kung may sobrang bigas or ano, kapitbahay mo, alam mo namang kulang, o kahit simpleng kape, di ba? Isang timpla ng kape, malaking bagay yun, malaking tulong para sa kanila at para sa iyo rin, na ang mga ganyang bagay ay nagiging dahilan pala para ka may blessing, para may parang instrument sila na makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Ayun. So, yun nga yung act of contrition every day. Tapos, ang huli ay ang occult practices. So, tatanggalin ang mga occult practices, yung mga palakang may kailangan kasi walang openings. Walang openings ang devil or ang kailangan total pag nasa sanctifying grace ka na, so kailangan walang openings. Isang openings lang ay pwede kang maharas. So, kailangan at saka pala, yung pag-stay sa Blessed Sacrament, unti-unti. Halimbawa, marami tayong demon sa katawan. So, sa pag-stay sa Blessed Sacrament, kahit wala kang sabihin or isa-isang nag-aalisan. Nag-aalisan sila. Saka pati yung mga, di ba, generational sins, unti-unting napapatawad yun sa pag-i-stay sa Blessed Sacrament. Yun. Kasi, mararamdaman mo naman na, gumagaang. So, yun. Tsaka, syempre, pag nandun, di ba, yung pag-renounce, syempre, sa harap ng Blessed Sacrament. Di ba, re-renounce mo yung mga occult, gano'n. So, ayun nga, dito tayo sa last, di ba, mga occult, mga pamahiin, tanggal. Di ba, yung sa mga babies, yung mga nilalagay ng mga pula-pula dyan, tanggal. Ang ilagay ay ang miraculous medal at cross. Blessed ha, kailangan magpapabless. So, required pala tayo na magkaroon ng crucifix. Sa bawat bahay ay required ang crucifix. Ayun, pagpapaalaala sa atin ng sakripisyo ng ating Panginoon. Ayun, kasi syempre, pag walang paalaala, nakalimutan na. O, di, paano yung ginawa niyang pagsakripisyo? Ganun din, di ba, kung may trabaho tayo, bibili mo ng isang items yung sweldo mo. Kasi, remembrance ko yan. Kasi pinaghirapan ko yan. Di ba? So, para hindi natin makalimutan. Kasi alam mo naman tayo, makakalimutin. Kahit nga may ginawang mabuti sa atin. Pag nakalimutan mo na. Pagkatapos mo magsabing thank you, tapos na. Diba? So, hindi biro ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus na pag-save. So, yun. Sa occult practices. Yun nga, diba? Yung
Tapos ang mga Santo Niño de Palaboy, Santo Niño de la Suerte, yung mga green na Santo Niño is bawal. So, basta lahat ng mga pampaswerte, mga pusang kumakaway, yun, arwana, mga ganon, mga charms, lucky charms, Buddha, bawal. Bakit? Bakit bawal? Kasi, yung hindi, nawawala na yung pananampalataya natin sa Panginoon. At napupunta na lang doon sa mga lucky charms. Yun. So, kaya, bawal. Mga okot, pamahiin. Dahil nababawasan ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, ayun. Tapos, kailangan, kasi pag nasa state of grace kayo, kailangan nyo na ngayon matutong breaking of consecration ng yung sa mga pagkain. Kasi di ba halal, yung mga halal, mga parang inialay sa Diyos-Diyosan, di ba? Mga pagkain, di ba yung si Saint Benedict, di ba? Krinosin niya yung may laso na ano. So, kasi pag nasa state of grace ka, tapos sabi mo, bakit sumakit ang tiyan ko? Ganon. Maano mo na may nakain ka na nakakonsecrate pala sa sa ibang Diyos, ganon. So, kailangan matuto kayong breaking of consecration of food. Ayan ay nasa internet din. So, yun, maigsi lang naman. In the mighty name of Jesus, I break the consecration, the seal and consecration of this food, and I ask the unclean spirits to depart from this food and go at the foot of the cross and never return. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. So, yun, kailangan kayo, kasi hindi nyo alam, kasi yun nga, nasa state of grace na kayo, so may mararamdaman na kayong ganyan. So, tsaka para sa mga sabi ko, sana noon ko pa alam, di ba? Di ba, kung may gayuma, yung mga yung mga pagkain, bigay pala, may lason, yun, ang mga bigas din natin, di ba, minsan, pag nag-aani sila, minsan inaalayan nila ng mga padugo. So, ibig sabihin nakakonsecrate yun sa kaya ang mga bigas, yan, kailangan ang breaking of seal and consecration of food. So, lahat na ng kakainin nyo, i-break nyo ang seal of consecration. Yun, para, kasi nagkakaroon ng openings upang naharas ka ng devil or minsan, sa isip mo, gawin mo to. So, isa yon sa mga dahilan. So, tsaka yan na, yung mga openings, mga occult practices, isa yon sa mga openings. So, kasi, kaya kailangan linisin natin ang ating at malaman ang tama, anong dahilan, bakit, yun. So, ayun. So, kailangan lilinisin. Syempre, yun ang mga makakahadlang para sa ating Panginoon. Diba? Kasi, isang mortal sin lang. Bawa, gawin mo to. Ganun, maras. Isang mortal sin lang, tanggal ang sanctifying grace mo. So, kaya kailangan maging aware kung paano ito mapangangalagaan. So, ayan burn yourself to Christ. Diba? Kasi ganun din sa purgatorio diba? I-burn tayo. Love ni God yun yung init doon. Na binaburn tayo upang maging perfect. So, dito pa lang, burn to Christ na. Kasi, tsaka, yun nga, may mga binigay sa ating responsibilities. Diba? Kasi tayo ay cashier dahil sa baptism.
Kasi tayo sa pagiging king, ah, prophet, and priest. So, meron kang obligasyon na i-share ang mga salita ng Diyos at naging prophet din na yung yun nga, salita ng Diyos, tapos yung prayers din, para mag-pray din, parang sundalo na makapag-pray para sa iba at para sa mga holy souls. Ayun. So, sana po yung makatulong. Dito na lang po. Maraming salamat. God bless.